Pero ito ang malupit mga idol. Dahil hindi lang po nag-iisang Duterte at Nograles ang maglalaban. Dahil nag-file din po pala ito si Mix Nograles. Akala po natin siya po ang magiging katunggali ni Tatay Duterte bilang mayor ng Davao City. Yun pala mga lodi, tatakbo po siya bilang 1st District Congresswoman dito po sa amin sa Davao City. Lakas ng loob, palakpakan. Ano po ang kanyang plataforma? Yan din, ang dami pang pwedeng ma-improve. Kasi para ang gusto niyang palabasin dito mga lodi, panahon po ni Tatay Duterte, nung pangulo po siya, hindi po nagawa ni Tatay Duterte i-improve ang Davao City. Kung hindi nagawa ni Tatay Duterte, kaya mo palang gawin? Wow, napakagaling mo talaga, Carlo. Pwede naman, kaya naman. It's just that, you just have to give it a chance. Kung gusto ninyo, I'm here, offering myself. Like I said, we have to be open from the support from anyone. Take in whatever help, kahit hindi na to kaya na kita lang magkunusaraan, it's not possible. Hindi naman pala kaya eh. So ibig sabihin, kahit independent ka, meron kang inaasahan na tutulong sa'yo at walang iba yan kundi si Romualdez. Yo, what's up mga lodi? It's Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel mga lodi. Meron po kasi tayo nakita dito na di umano kinansila daw po ni Tatay Duterte ang kanyang COC bilang alkalde po ng Davao City para po tumakbo bilang senador ng ating bansa. Eto mga lodi no, kasi may nagpost sa Davaoenos Duterte Defender. Sabi po niya dito, just in, former President Rodrigo canceled his certificate of candidacy for Davao City Mayor and instead registered to join the 2025 senatorial race on the last day of filing period. Ngayon po kasi ang last day of filing mga lodi. Kaya malalaman po natin kung ano po talagang tunay na plano ni Tatay Duterte at ng mga kalaban nito. Pero ito pala ang tunay na nangyari mga idol. Galing po kay Sir Panelo na hindi daw po tatakbong senador si Tatay Duterte. At ito nga po ang mensahe niya sa ating mga kababayang Pilipino dahil tinanong po siya dito. Okay, Attorney Sal, kasi kumakalat ngayon yung balita na possible mag-file daw ng COC si former President Duterte. Ano bang napag-usapan ninyo? Ano, file po yan about senatorial race mga idol ha? Hindi siya magpa-file in the first place. He will remain as candidate for mayorship sa Davao. Klaro mga lodi. Kandidato po si Tatay Duterte bilang mayor at tama po tayo kahapon mga idol. Alam na po natin kung sino ang magiging katunggali niya dito. Walang iba po kundi si Carlo Nograles mga idol. Ang anak po ni Prospero Nograles na nilampaso po ni Tatay Duterte nung panahon po na siya po ang speaker ng Congress. At ngayon po nagbabalik po ang labanang Nograles Duterte. Pero ito ang malupit mga idol. Dahil hindi lang po nag-iisang Duterte at Nograles ang maglalaban. Dahil nag-file din po pala ito si Mix Nograles. Akala po natin siya po ang magiging katunggali ni Tatay Duterte bilang mayor ng Davao City. Yun pala mga lodi, tatakbo po siya bilang 1st District Congresswoman dito po sa amin sa Davao City. At ang kanyang magiging katunggali, walang iba kundi si Paulo Duterte. Pagbigyan. Malay nyo, makasungkit, di ba? Pero mga lodi ito yung nakakatawa dyan. Grabe po yung pasipsip nila sa mga Duterte nung panahon po na inalagaan po sila nito. Tapos ngayon sinusuwag na po nila. Dahil nga po mga idol, admin ni Marcos at ni Romualdez, may hidden agenda. Alam na natin kung ano pong pakay nila dito sa amin sa Davao City. Dahil ang Davao City o ang Mindanao po ang pinakamahirap. Kung meron po kayong planong tumakbo ng higher position, lalong-lalo na po pagkapangulo, dapat makuha nyo po ang Mindanao at saka Visayas. Yan po dapat ang pinaka-importante. Hindi po pwedeng Luzon lang ang makuha ninyo. Kaya eto mga lodi, ginagapang na po nila dito sa amin banda ang Mindanao. Unahin po nila yata ang Davao City na napakahirap pong kunin ng loob ng mga tao. Lalo na po alam po nila ang mga galawan ng mga crocs dyan sa loob po ng Kongreso. Nako, iiwan na po ba nila ang BBA part list? Sinong papalit po dito mga idol? Alamin po natin sa susunod. Pero ito ang lalabanan po ni Mix Nograles, si Paulo Duterte bilang 1st District Congresswoman po siya dito sa amin sa Davao City. Lakas ng loob, palakpakan. Grabe naman yun, no? Basta wala talaga problema sa budget, mga idol, hindi po yan matatakot. Dahil wala naman pumawawala sa ala. Sino ba magpupondo dito, mga lodi? Kilala nyo naman kung sino yung ama ng Congress. Diba? Sabi nga ni Kimbo, pinoprotektahan nila si Romualdez dahil siya po ang godfather dyan sa loob po ng Congress.
Nung wala po si Godfather, wala po silang relo na tigmi-milyon, wala po silang sasakyan na napakamamahal, at mga bags po na mga grabing kikay na to. So, eto mga Lodi pakinggan po natin si Carlo Nograles dahil meron po siya mensahe sa ating mga kababayang taga Davao, lalong-lalo na po sa akin na Davaoenyo po ako. Kaya lang, ang problema, solid Duterte po ako noon pa. O ito, pakinggan po natin. Ano po ang kanyang plataforma na gagawin dito sa amin sa Davao City? Malay nyo, mahikayat kayo. Pakinggan po natin muna mga idol Tugod na mag-ibo o maggamit of technology to make life and services better for our people. Gagamit daw po ng modern technology para maging maayos po ang ating services dito po sa amin sa Davao City. Hooray! Kaya nyo pa gagawin yan, di ba? Mayroon naman posisyon to si Carlo Nograles, ba't hindi nyo nasuggest yan? Ngayon nyo gagawin. Ano ka tinapay? Why run as independent, sir? I'm running independent so that anybody who wants to join us, anyone who wants change, Wow! Anyone who has changed, kailangan daw po sumama sa kanya, kaya po siya tatakbo bilang independent candidate po mga idol. Alam nyo sa nakikita ko bakit po independent ang ganyang ginagawa mga idol? Kagaya po yan ni Amy Marcos. Di ba sabi niya magiging independiente siya dahil nga po kasiraan po kasi mga idol kapag ipapangalan po nila kung sino ang backer nila dyan na Marcos at saka Romualdez. Wala talagang boboto dyan dahil nga po ang mga tao gising na gising na po. 2 taon pa lang po namumuno si Marcos Jr. Sirang-sira na po ang pangalan nito. Ang dami nga dyan mga loyalista, nag-back out na sa kasuporta din sa Marcos Romualdez din Anak ng tinapay naman. Tapos kung dadalhin niya dito ang Marcos at saka Romualdez sa Davao City, wala talaga silang chance manalo dahil nga ang kinakalaban nila ang mga Duterte. Ngayon, nagtatago sila sa maskara na kunyari walang nakasuporta sa kanila o backer sa kanila sa kanilang pagtakbo. Hindi ako maniniwala dyan mga Lodi. Dahil kung wala kang pondo sa pagtakbo o hahangarin mo tong Davao City, wala ka talagang mapapala. Ilang taon po mga idol, wala po talagang kumakalaban dito po sa mga Duterte. Pero ngayon po may naglakas ng loob na kalabanin po si Tatay Duterte sa pagka-mayor dito sa amin sa Davao City. Napaka-peaceful po ng aming eleksyon dito dahil wala nga po nagtatangka. Pero ngayon magugulat kayo. Meron pong nagtangka at yung inalagaan pa ni Tatay Duterte ng ilang taon mga Lodi, binihisan dyan po sa politika. Lalong-lalo na po ito si Mix Nograles mga idol. Ang lakas ng loob. Tuloy pa po natin. who wants chance, who wants choice, can join. Because if we run under any party or banner, it might isolate us. Basin, malanganin ang uban. As an independent candidate, then everyone is welcome to join. Sir, basically you're saying that the services of the local government is lacking? Can be improved. Can be improved. Ang dami pang pwedeng ma-improve. Ang dami palang pwede ma-improve mga idol. Kaya po siya tatakbo. Kasi para ang gusto niyang palabasin dito mga Lodi, panahon po ni Tatay Duterte, nung pangulo po siya, hindi po nagawa ni Tatay Duterte i-improve ang Davao City. Kung hindi nagawa ni Tatay Duterte, kaya mo palang gawin? Wow, napakagaling mo talaga, Carlo. And we don't even need to look so far. Magkukumpara to mga Lodi We just have to look at what Makati is doing, Quezon City is doing, Taguig is doing, Valenzuela is doing. And we're Davao City. We are the premier city of the South. We're the premier city of Mindanao. How can we not catch up? Bakit hindi pa tayo sa level na ganyan? Pwede naman, kaya naman. It's just that you just have to give it a chance. Ayan, bigyan lang daw po siya ng pagkakataon Magiging Makati raw po tayo, Valenzuela, etc. na nakikita po nating napaka-uunlad ng mga city po dito sa Pilipinas. Alam mo, bakit Carlo Nograles hindi tayo naging maunlad? Yung tax natin dito sa Davao City, dinadala pa doon kung sino-sino pa humahawak niyan, na imbis na madali po nating mapagdesisyonan yung kailangan i-improve dito sa Davao, kailangan pa nating i-request kung ano bang ikabubuti dito sa Davao City. Ang dami pang approval bago maaprubahan. Marami na nakulimbat na mga pondo dyan. Kaya magtataka ka ba? Bakit ang bagal ng usad ng pag-improve dito sa Davao City? Paanong i-improve? Hindi pa nga nag-uumpisa yung proyekto, bawas-bawas na yung pondo.
Kaya nga ang advice ni Tatay Duterte, i-federalism to para nga yung pondo madaling makapagdesisyonan at madaling makita kung saan man nanggaling ang korupsyon dahil hindi na maraming dinadaanan pang proseso na yan. Yun ang hindi po kasi matanggap ng ating mga kababayan Pilipino dahil sinasabi na isi-separate daw po ang Mindanao. Hindi naman ganun yun. May magpapalakad pa rin pero hindi na marami ang approval pa. Kaya ngayon, sasabihin mo, kaya naman makipagsabayan? Paano makikipagsabayan kung kinukulimbat na o pinag-iinteresan na yung pondo na hindi pa naman nagagawa dito sa amin? Sige nga, pakisagot. O, ituloy natin mga idol. Kung gusto nila to, it's really up to us na nasa tao. O, naaraman din sa tao na. Nasa katauhan. Kasi yung kamo. Kung gusto ninyo, I'm here. Offering myself. Sir, are you also saying na kulang suporta ng administration sa Davao City? Like I said, we have to be open from the support from anyone. Abri dapat ang Davao to take in whatever help. Kahit hindi na to kaya na kita lang magpunusaraan. It's not possible. Hindi naman pala kaya eh. So, ibig sabihin, kahit independent ka, meron kang inaasahan na tutulong sa'yo at walang iba yan kundi si Romualdez. Anak ng tinapay, hindi kagaya ni Tatay Duterte na namahala dito as mayor mga idol, yung pondo lang talaga na hindi kailangan ng utang na loob sa ibang mga tao. Kaya hindi nyo mahawakan ang leeg ni Tatay Duterte, yan ang hindi nyo matanggap. Tapos ito pala si Carlo Nograles, hindi niya kaya kung walang tulong ng ibang tao. Ibig sabihin, yung nasa likod nito mga idol, walang iba kung sino ba niyan, si Tambaluslos yan. Doon siya kukuha ng pondo at wala namang iba talagang magbibigay ng pondo dito at mag-a-approve. Yung Congress naman at ang Speaker. Di ba sabi nga ni VP Sara Duterte, si Saldi ko lang daw at saka si Speaker Romualdez ang nag-a-approve ng lahat. Yun ang sabi niya. O tapos ngayon, hihingi ka pala ng tulong, kailangan pala ng tulong, ba't ka pa tumakbo dyan? Hindi mo naman pala kaya mag-isa yan. So magkakaroon ka ng utang na loob sa ibang tao. Tapos ang gagawin yan, anong kapalit nun? Yun ang mahirap talaga, ipagsawalang bahala. At hindi namin yan isusugal. Nasasabihin mo na lang, nasa sa inyo kung gusto nyo ng pagbabago. Paano kung hindi na-improve, lalong nasira? Wala na. TY na lang, next year na lang ulit o next election na lang ulit. Wala na kami magagawa kasi naboto ka na namin. Ganun ba yon? Hindi na, wag na lang. Fixing the flooding cannot be done by Davao alone. We need the help. We need the help. Fixing the traffic problem, we need the help of everyone. Wherever, whatever help we can get, we need it for Davao. Kung ang importante. Napaka-ipokrito po talagang pakinggan mga idol. Alam nyo, yung hindi nagawa ng presidente nila na si BBBM, yun yung gagawin niya dito sa amin sa Davao City na kailangan po ng tulong ng ibang tao, politiko. Anak ng tinapay. So, isusugal mo kami. Wag na lang. At ang tanong dito, mga Lodi, dahil po sa mensahe nito ni Carlo Nograles, isusugal nyo po ba ang lugar kung saan po inayos ni Tatay Duterte itong Davao City? Tapos, magbabakasakali lang po sila na makakaya nilang gawin yung mga hindi nagawa daw po ni Tatay Duterte nung kapanahunan niya dahil pagbabago daw po ang kailangan ng Davao City. Isusugal nyo po ba ang first district ng Davao City dito po kay Mix Nograles na alam naman natin na ngayon lang po ito sumulpot at wala naman po talagang napatunayan pa kundi ang sumipsip sa mga Duterte at ngayon po nagiging tuta po ni Romualdez. Para sa akin mga idol, Duterte pa rin po ako kahit ano pong sabihin nyo dyan. Wala na pong kailangan patunayan ang mga Duterte dahil kami po'y kontento na kung ano pong meron ngayon dito. At ayaw po namin na puro pangako ng mga politiko na alam naman natin simula pa lang sa kanyang ama, mga Lodi, wala na po talaga kaming naramdaman. Hanggang dito na lang po muna. Abangan po natin ang mga susunod na mga kabanata. Stay safe mga Lodi and God bless you all. Duterte pa rin.